Amen. Magandang umaga po sa ating lahat na narito. Palakpakan nga po natin ang Panginoon. At handa na po ba tayo na makinig ng salita ng Diyos sa umagang ito? Amen. So, ang ating pong pag-aaralan sa umagang ito ay matatagpuan po natin sa Aklat ng Mateo, chapter 20 po, verses 1 to 16. Babasahin ko po sa inyo. Ang sabi po rito, ang kaharian ng langit ay may tutulad sa isang taong lumabas ng maagang maaga upang kumuha ng manggagawa para sa kanyang ubasan. Nang magkasundo na sila sa upa na isang salaping pilak sa maghapon, ang mga manggagawa ay pinapunta niya sa kanyang ubasan. Lumabas siyang muli ng mag-aalas 9 ng umaga at nakakita siya ng iba pang tatayo-tayo lamang sa palengke. Sinabi niya sa kanila, "Pumunta rin kayo at magtrabaho sa aking ubasan at bibigyan ko kayo ng karampatang upa." At pumunta nga sila, lumabas na naman siya ng mag-alas 12 ng tanghali at ng mag-alas 3 ng hapon. At ganun din ang ginawa niya. Nang mag-alas 5 na ng hapon, siya lumabas muli at nakakita pa ng mga ibang wala ring ginagawa. Sinabi niya sa kanila, "Bakit tatayo-tayo lang kayo dito sa buong maghapon? Wala po kasing magbigay sa amin ng trabaho," sagot nila. Kaya't sinabi niya, "Kung gayon, pumunta rin kayo sa aking ubasan." Verse 8, nang gumagabi na, sinabi ng may-ari ng ubasan sa kanyang katiwala, "Tawagin mo na ang mga manggagawa at bayaran mo sila magmula sa huli hanggang sa unang nagtrabaho." Ang mga nagsisimula ng mag-alas 5 ng hapon ay tumanggap ng tig-isang salaping pilak. Nang lumapit ang mga nauna, inakala nilang tatanggap sila ng higit doon. Ngunit ang bawat isa ay binayaran din ng tagi-isang salaping pilak. Nang magkagayoy, nagreklamo sila sa may-ari ng ubasan. Sinabi nila, "Isang oras lamang nagtrabaho ang mga ito na huling dumating. Samantalang maghapon kaming nagtrabaho at nagtiis sa nakakapasong init ng araw. Bakit naman pinagpari-pareho ninyo ang aming upa?" Sumagot ang may-ari ng ubasan ng isa sa kanila, "Kaibigan, hindi kita dinadaya. Hindi ba't pumayag ka sa isang salaping pilak? Kunin mo ang para sa iyo at umalis ka na. Ano sa iyo kung ibig kong bayaran ang nahuli ng tulad ng ibinayad ko sa iyo? Wala pa akong karapatang gawin sa ari-arian ko ang aking maibigan. Kayo ba'y naiinggit dahil ako'y nagmamaga ng loob sa iba?" At sinabi ni Jesus, "Ang nahuhuli ay mauuna at ang mga nauna ay mahuhuli." Tayo po'y manalangin. Aming Ama, kami po'y nagpupuri at nagpapasalamat sa oras na ito, O God, sa iyong kabutihan, sa iyong katapatan sa aming mga buhay. Salamat, Panginoon, na patuloy mo kaming idinakos sa lugar na ito, sa iyong bahay-sambahan, upang kami ay patuloy na mamahinga sa iyong presensya, Panginoon, at kumuha ng kalakasan, ng kagalakan na galing sa isanggitan po ng pagsamba, pagpupuri at pakikinig at pag-aaral po ng iyong mga banal na salita, O God. Pagpalain mo po ang iyong mga salita na aming pagsasaluhan sa umagang ito. Panginoon, nawa ito po ay maging pagpapala sa bawat isa sa amin at patuloy na gamitin mo po ang iyong abang lingkod, Panginoon, upang mairating, Panginoon, ang mga salita mo na nais mong ipayag sa iyong mga anak sa oras na ito, O God. Patuloy mong balutin ang iyong banal na dugo ang lugar na ito. At Holy Spirit, ikaw lamang aming pinapayagan na kumilos sa oras na ito sa aming kalagitnaan. Ikaw lamang po ang aming dakilang guro. In Jesus' mighty name, amen. Palakpakan po natin ang Panginoon. So, ito po ay tungkol po sa isang bukirin na ang tanim po dito ay mga ubas. Ang ubasan po, ito po ay sumisimbolo po ito sa kaharian ng Diyos. At ang iyong may-ari ay ang ating Panginoon. Na kung saan, ang mga tinatawag naman na mga manggagawa ay ang mga mananampalataya sa kaharian ng Diyos. Na ito ay natulad sa isang bukirin na mayroong pananim na ubasan. Na kung saan ito pong may-ari ay naghahanap po siya ng mga manggagawa para magtrabaho sa kanyang ubasan. Ganon din po ang Panginoon sa bawat isa sa atin. Di ba ang Panginoon, ang bawat isa sa atin ay may kanya-kanya tayong panahon, oras, at lugar na kung saan tayo ay tinawag ng Panginoon. Yung iba, sila ay tinawag ng Panginoon sa oras na sila
buhay. Imin po ba tayo doon? O kaguluhan sa buhay? Kaya katulad po ng isang may-ari ng isang bukirin na kung saan siya nga po'y umagang-umaga siya ay lumabas upang maghanap o kumuha ng manggagawa para sa kanyang ubasan. At sabi po rito sa verse 2 na magkasundo na sila sa upa na isang pilak sa maghapon, ang manggagawa ay pinapunta niya sa kanyang ubasan. So anong sabi? Sila ay nagkasundo sa isang pilak na iyon ay maghapon yung trabaho ng ibabayad sa kanya ay isang pilak o isang salapi. Sa panahon baga natin ngayon, ang isang araw ba dito sa probinsya ay magkano? Nasa 500 lang. 500 lang mahigit o 550, ganun lang. Ang isang araw, pag dito sa probinsya natin, iba naman sa Maynila, mas malaki-laki po doon ang bayad sa isang araw ng mga nagtatrabaho doon. So yun po yung usap nila na magtatrabaho sila at ang kabayaran lamang sa maghapon nilang pagtatrabaho ay isang pilak ang ibibigay sa kanila. So, umagang-umaga siya po'y lumabas, maaring siya ay lumabas, kasi umagang-umaga, maaring ito yung mga 5:30, bago mag-alas 6, upang maghanap siya ng manggagawa para sa kanyang ubasan. At nung sila'y nagkasundo na, sabi niya, sige, pumunta kayo sa aking ubasan at magtrabaho kayo doon. At sabi po rito na magkasundo na sila sa upa sa isang salaping pilak sa maghapon, ang manggagawa ay pinapunta niya sa kanyang ubasan. Verse 3, lumabas siyang muli na mag-alas 9 na ng umaga at nakakita siya ng iba pang tatayo-tayo lamang sa palengke. So saan naman niya nakita itong mga taong ito sa oras ng alas 9 ng umaga? Sa palengke. Para ito'y kanyang akitin na magtrabaho din sa kanyang ubasan. Alas 9 na po yun ng umaga. Yung iba ay maagang niyang pinapunta sa kanyang bukirin. Pagkatapos ng sinabihan, lumabas siyang muli na mag-alas 9 ng umaga at nakikita nga po siya ng tatayo-tayo lamang sa palengke. Sinabi niya sa kanila, pumunta rin kayo at magtrabaho sa aking ubasan at bibigyan ko kayo ng karampatang upa. Siguro sinabihan din niya na ang babayad ko sa inyo ay isang pilak, magtrabaho lang kayo sa aking ubasan. So yun yung sinabi niya. At sabi rito, at sa verse 5, at pumunta nga sila, lumabas na naman siya na mag-aalas 12 ng tanghali at mag-aalas 3 ng hapon at ganun din ang ginawa niya. So ano pangatlo niyang labas? Anong oras siyang lumabas? Alas 12 at ang sabi rito, alas 12 at alas 3 ng hapon, lumabas ulit siya, naghahanap ulit siya ng mga tao para magtrabaho sa kanyang ubasan. So ito ay pahapon na po yung oras na ito. Pero kumuha pa rin siya ng manggagawa para sa kanyang ubasan upang sila ay magtrabaho po sa kanya. At sabi rito sa verse 5, at pumunta nga sila, lumabas na naman siya na mag-aalas, sa sa verse 6, na mag-aalas 5 na ng hapon, siya lumabas muli. Nung siya lumabas na po ng alas 12 hanggang alas 3, nung nakausap na yung mga tao, pinapunta niya sa kanyang bukirin, lumabas na naman siya ng alas 5 ng hapon para maghanap ulit ng mga manggagawa sa kanyang ubasan. Kaya ang sabi rito sa verse 6, na mag-alas 5 na ng hapon, siya lumabas muli at nakakita pa ng mga ibang wala ring ginagawa. Sinabi niya sa kanila, bakit tatayo-tayo lang kayo dito sa buong maghapon? Wala po, sabi naman ng mga tao, wala po kasing magbigay sa amin ng trabaho, sagot nila. Kaya sinabi niya, kung gayon, pumunta rin kayo sa aking ubasan. So kung iisipin po natin, alas 5 ng hapon, ilang oras na lang ay pwede nilang ipagtrabaho? Iisang oras na lang. Kasi alas 6, medyo madilim na po iyon. Di ba nga po? Kaya isang oras na lang ang kanilang ipagtatrabaho. Kaysa doon sa mga nauna, na umagang-umaga, kaysa doon sa alas 9, kaysa doon sa alas 12, alas 3. Itong iba ay alas 5 na po sila kinausap ng may-ari ng ubasan para magtrabaho sa kanyang ubasan. So nakikita po natin na
ang ubasan nga po ay sumisimbolo po ito sa kaharian ng Diyos dito sa lupa. At ang may-ari ng ubasan ay sumisimbolo sa ating Panginoon, na ang Panginoon ay naghahanap ng mga manggagawa para sa kanyang kaharian dito sa lupa, para magtrabaho sa kanyang kaharian upang ipalaganap ang kanyang kaharian dito sa lupa. Pagkatapos po nangyari ito, sinabi po niya sa verse 8, nang gumabi na, sinabi ng may-ari ng ubasan sa kanyang katiwala. So sino yung sinabihan niya? Yung kanyang katiwala. At ang sinabi po niya rito, tawagin mo na ang mga manggagawa at bayaran mo sila magmula sa huli hanggang sa unang nagtrabaho. So sino yung unang babayaran? Yung huling nagtrabaho, yung nagtrabaho ng alas 5. Sila yung unang tatawagin at sila yung unang babayaran. So ano po ang gustong ipakita ng Panginoon sa pangyayaring ito? Kung bakit pwede naman na ang unahang bigyan ng bayad ay yung mga maagang pumasok. Di ba po? Kasi sila yung unang pumasok. Bakit kaya na itong mga kahulihang pumasok na 1 oras na laang ay siyang unang tinawag para sila yung unang bayaran? Meron pong gustong gawin ang Panginoon. Meron gustong ayusin ang Panginoon sa bawat puso ng bawat isa sa atin. Kasi kung minsan, akala natin ang ating pagtatrabaho sa kaharian ng Diyos, ito ay pagalingan. Ito ay kung sino, sabihin natin dahil matagal ka nang nagtatrabaho sa Panginoon, minsan magkakaroon po tayo ng mga maling motibo. Imin po ba tayo doon na nagkakaroon tayo ng mga, kumbagay, matagal na ako nagtatrabaho, dapat mas higit yung mga pagpapala na para sa akin. Dapat ako yung nasa posisyong iyon. Kaya nga po ginawa ito ng Panginoon dahil nakita niya na ito nga mga una niyang tinawag ay merong maling motibo ang kanilang mga puso. Kaya inutusan ng Diyos yung kanyang, inutusan po nung may-ari na yung kanyang katiwala na ang unahing bayaran ay yung mga huling pumasok. Kaya nung nangyari po ito, sabi po rito, ang mga nagsimula ng mag-alas 5 ng hapon ay tumanggap ng tag-iisang salaping pilang. Magkano tinanggap nila? Tag-iisang salaping pilang. Katumbas noong mga nagtatrabaho mula ng umagang-umaga na isang salaping pilak din ang pagkasunduan nila na ibabayad sa kanila. Siguro dahil ikaw, nakita mo na ang binayad doon sa 1 oras lang na pumasok na kaulilihan ay sa maghapong bayad ang ibinigay. Halimbawa nga po isang pila. So magkaroon, sigurado tayo sa sarili natin, siguro mas malaki ang ibibigay sa akin. Kasi mas mahaba akong nagtrabaho sa kanya kaysa sa kanya. Di ba ga? Mas mahaba ang aking oras. Maghapon ako nagtrabaho. Siya, 1 oras lang. O 2 oras lang nagtrabaho. Binigyan siya ng isang pila. Ay siguro pag ako ang binigyan ay doble pa ang ibibigay sa akin. Di ba ga? Kaya mahirap na tayo naglilingkod sa Panginoon. Akala natin dahil matagal na tayo naglilingkod sa Panginoon, tayo magaling na maglingkod sa Panginoon. Nagmagaling tayo sa ating sarili. Akala napakagaling natin. Kung minsan tayo po ay nagkakaroon ng mga maling kaisipan at mga maling motibo. Imin po ba tayo doon? Dahil akala natin na ang paglilingkod sa Panginoon o sa kaharian ng Diyos, ito ay, yung pagmamagalingan. Pero hindi po doon nakatingin ng Panginoon sapagkat ang kahabagan ng Diyos, ito po ipinapadama niya sa nais niyang kahabagan, kung sino man po ang nais niyang kahabagan, kung sino mang nais niyang pagpalain sa bawat isa sa atin. Kaya nga po, binigyan po niya ng isang salaping pilak, bagamat 1 oras o 2 oras na lang pumasok itong mga huling pumasok. At sabi po rito, nang lumapit ang mga nauna, inakala nilang tatanggap sila ng higit doon, ngunit ang bawat isa ay binayaran din ng tag-iisang salaping pilak. So tingnan po natin kung minsan, di ba ka? Kasi kung titingnan po natin sa mga nangyayari ngayon, ikaw ay meron kang isang bukirin. May tinawag ka ng alas 6 nagtrabaho sa'yo, alas 7 nagsimula sa'yo, yung isa ay alas 12, yung isa ay alas 3, o alas 4, alas 5 na ng hapon. Ano pong ibibigay natin? Kung siya alas 12 na, ang ibibigay natin ay kalahati lamang. Halimbawa ay 400 ang isang araw. Dahil
yun lang ibibigay ko sa iyo. Yun yung ating kaisipan bilang tao. At dahil ikaw ay isang oras ka na lang na pumasok, 100 na lang ang ibibigay ko sa iyo. Pero iba po ang utak ng may-ari ng bukiri na ito. So gano'n din po ang ating Panginoon. Ang Diyos ay tapat sa bawat isa sa atin. Ang Diyos ay nagpapala siya sa mga tao na nais niyang pagpalain. So dapat tayo, kung nakakita tayo ng mga tao na pinagpapala ng higit sa atin, bagamat tayo ay mas malaki na yung hirap sa sakripisyo na ating ginagawa, ay dapat po ay huwag tayong mag-iisip ng masama, huwag tayong magre-reklamo. Amen po ba? Kasi ayaw ng Panginoon ng ganun, sapagkat alam ng Diyos kung ano ang nakakabuti sa bawat isa sa atin. Amen? Meron nang itinalaga ang Panginoon para sa posisyon na iyan. So kung saan ka man tinawag ng Panginoon, kahit malaki na ang iyong sakripisyo, ang iyong oras, panahon, buhay at lakas na itinalaga sa bagay na iyon sa paglilingkod mo sa Panginoon, dapat ay huwag po tayong mag-isip ng hindi maganda sa ating kapwa kung yung ibang baguhan pa lamang ay mas itinaas sa atin ng Panginoon. Mas sila yung inilagay doon sa posisyon na gusto nating marating. Amen? Sapagkat ang Diyos ang pumipili sa atin. Alam ng Diyos ang kalagayan ng ating mga puso. Alam ng Diyos kung sino yung karapat dapat niyang itaas at hindi muna niya itaas. Maaaring mayroon lang inaayos ang Panginoon sa ating mga buhay. Amen po? Kaya nga po, dahil nga po nag-isip sila na natatanggap sila ng higit doon sapagkat mas mahaba po yung kanilang pagpapagal, yung kanilang sakripisyo, yung panahon ng kanilang paglilingkod. Iniisip nila na mas malaki yung kanilang tatanggapin. Amen? So nagkaroon sila ng kasariling hangarin para sa sarili nila. So sabi po rito, nang magkagayon, nagreklamo sila sa may-ari ng ubasan. Nagreklamo sila sa may-ari ng ubasan. At anong sabi nila? Sinabi nila, 1 oras lamang nagtrabaho ang mga ito na huling dumating. Samantalang maghapon kami nagtrabaho at nagtiis sa nakakapasong init ng araw. Bakit naman pinagpare-pareho ninyo ang aming upa? Sino tayo para tayo ay magreklamo? Diba ka? Tinawag tayo ng Diyos ang bawat isa sa atin sa kanya-kanyang panahon, sa bawat iba't ibang lugar, sa bawat iba't ibang kalagayan ng bawat isa sa atin para dalhin niya tayo sa kanyang ubasan. Ito yung kanyang kaharian. Itong iglesyang ito, isa ito sa kaharian ng Diyos dito sa lupa. At ang bawat isa sa atin ay tinawag ng Panginoon upang maging manggagawa niya sa kanyang ubasan sa iglesyang ito. Hello? Amen po ba tayo doon? Amen. At dahil tayo ay tinawag po tayo ng Panginoon. Meron ditong iba na matagal na dito. Merong iba na baguhan lamang sa iglesyang ito. Ibaga, ako siguro yung mga magto 2 years pa lang ako dito. Ito sila kambal, mula pa yata pagkabata, mga sipuni na, nandito na sila Ate Donna, andito na sila. Ibaga, sila Brother Ronel, di ba Brother Ronel? Ilang years ka na dito? Matagal na yan sila dito, dumating ako dito, nandito na po yung mga yan. Kaya, Amen. So, iba't iba po, meron ditong 1 taon, meron ditong 2 taon, meron na ditong maaring mga 5 years na, may mga 10 years na naglilingkod sa iglesyang ito. Pero, kaya nga, kung ikaw man ay matagal na sa paglilingkod sa iglesyang ito at parang ikaw ay, ikay naroon pa rin sa ganung kalagayan. Kung minsan, pag-aralan din natin ang ating mga sarili. Kaya siguro nasa ganyan ka pang kalagayan ay dahil meron pang inaayos ang Panginoon sa ating mga puso. Katulad po ng manggagawang ito, na kung saan nagkaroon po siya ng masamang isipan, ng maling paghahangad. Samantalang nalimutan niya na meron silang usapan at ang usapan nila nung may-ari ng ubasan na 1 pilak lamang ang ibabayad sa kanila sa buong maghapon na kanilang pagtatrabaho. At may karapatan yung may-ari kung sino kung magkano ang ibibigay niya doon sa mga nahuli na nagtatrabaho sa kanya. Sapagkat siya po ang may-ari ng ubasan. So, ganun din po ang Diyos. Pag gusto ka ng Diyos na pagpalain dahil nalugod sa iyo ang Panginoon, mabuti. Pero tayo na mga matagal nang naglilingkod sa Panginoon, pero
ang mga hinihiling mo sa Panginoon, di pa binibigay sa iyo. Yung posisyon na gusto mong paglagyan ay hindi binibigay sa iyo, ay huwag po tayong magtampo, huwag po tayong magreklamo, sapagkat wala po tayong karapatang magreklamo sa Diyos, sapagkat ang Diyos po ang may alam kung ano ang laman ng ating mga puso. Alam ng Diyos kung sino yung karapat dapat niyang ilagay sa ganong lugar at sa ganong isang lugar. Halimbawa sa pagiging worshiper mo o sa pagiging pagpapahayag mo ng salita ng Panginoon. Di ba iba't iba po yung mga talento na ipinagkakaloob ng bawat isa sa atin. Meron sa pagpapaawit, meron sa pagpapahayag ng salita ng Diyos, merong iba tagapaglinis ng church, ano pa, yung iba tagapaghayo upang ipangaral ang salita ng Panginoon. So, huwag na po tayong maghanap pa ng iba na dahil matagal ka na, so gusto mong meron kang mataas na posisyon na gusto mong angkinin sapagkat matagal ka nang ginagamit ng Panginoon sa kanyang ubasan. Hayaan po natin ang Diyos ang siyang magtaas sa atin, ang siyang magluklok sa atin. Ini po para sa ikabubuti po nating lahat at sa kanyang iglesia. So nagreklamo po siya, sabi nga po nila, nagtiis kami sa nakakapasong init ng araw. Bakit ito lang ang ibinayad mo sa amin? Kasi iniisip niya dapat doble. Kasi yung binigay mo sa kanila, 1 oras mo sila nagtrabaho, 2 oras, 4 na oras, ay binigyan mo ng isang buong maghapon na bayad, pero sa amin ito lang ang binayad mo. Di ba kasi ang bawat isa sa atin, nung tayo tinawag ng Panginoon, tayo ay binayaran na po ng malaking halaga ng Diyos. Di ba yung kanyang buhay, yung kanyang banal na dugo, na nabubuo doon sa krus ng Kalbaryo, at tayo ay pinatawad sa ating mga kasalanan at tinanggap natin ang kaligtasan at ang buhay na walang hanggan. Yun po ay sapat na tinanggap natin sapagkat yun ay walang kabayaran yun. Kahit pag samahin man natin ang lahat ng kayamanan sa buong mundo, hindi po yun kayang bayaran yung ibinayad ng Panginoon sa ating mga kasalanan upang tayo ay magkaroon ng kaligtasan at buhay na walang hanggan. Di ba pare-parehas lang naman eh. Katulad ng isang matagal ka nang naglilingkod, pero merong iba, last minute na ng kanilang buhay. Sila ay iniligtas ng Panginoon. At ipinadama sa kanila yung kahabagan at yung pagpapala ng Panginoon na pagpapatawad. Yung biyaya ng Panginoon na pagpapatawad at pagliligtas sa bawat isa sa atin. Di ba po? Kasi ang Diyos nga po ay meron siyang kaisipan na hindi natin kaisipan. Meron siyang kaparaanan na hindi natin kaparaanan. Kung minsan magtatanong ka, makatarungan baga ang Diyos? Di ba kasi kay Hug pala ay kay Esau ni... Sino na nga yung kakambal ni Esau Anak ni Isaac, si Jacob. Si Esau ba yun ni Jacob? Na sila'y kambal. Na kung saan yung si Esau na panganay ay naglingkod sa kanyang nakakabatang kapatid sapagkat yung pagpapala na para sa panganay ay naibigay niya doon sa kanyang bunsong anak. Nabasa po ba natin yun sa Lumang Tipan? Di ba po kung minsan makatarungan ba doon ang Diyos kasi may pandarayang naganap. Nakiisa yung kanyang ina. Binihisan niya yung bunso niyang anak ng balat ng kambing sapagkat si Esau nga po ay mabalahibo. At paborito nung ina niya itong bunsong kapatid, yung kakambal ni Esau. At ang nais niya, yung pagpapala para dun sa anak niyang panganay ay may bigay sa kanyang bunsong anak. At dahil paborito ni Jacob ba gayon? Nalimutan ko na. Yung kanyang panganay na anak ni si Esau sapagkat si Esau ay magaling po siyang manghuli ng mga hayop sa gubat at nawiwili naman yung kanyang ama na katayin iyon para kanyang kainin. Kaya naging paborito niya yung anak niya na si Esau. Pero dahil narinig niya na babaskusan na niya si Esau para yung pagpapala ay may bigay niya sa kanyang panganay na anak, narinig yun ng kanyang asawa. At dahil doon, inutusan niya ang kanyang anak na siya'y magpanggap na si Esau. At sinuotan niya ito ng balat ng kambing para ito ay mabalay ko sapagkat si Esau nga mabalahibo. At ipinagluto niya yung kanyang asawa
ng isang masarap na kambing, masarap na putahe. At dahil doon, akala niya itong si Esau, yung kanyang bunsong anak, dahil doon yung pagpapala para sa kanyang panganay na anak na kanyang paborito na ibigay niya doon sa bunsong kapatid na kakambal ni Esau. Kaya napunta sa kanya ang mga pagpapala para sa kanyang kuya. Amen. Kaya nakikita po natin na sa sinapupunan pa lang ng kanilang magulang, kinalulugdan na po yung batang kambal, nakakambal ni Esau, kinalugdan na po ni Yahweh. Doon pa lamang sa tiyan ang kanilang ina, hindi pa sila lumabas. Pinagpala na po niya na ang kanyang panganay na kambal ay maglilingkod sa kanyang kakambal na mas nakakabata sa kanya. At yun nga po ay nagkaroon ng karapat. Bakit? Sapagkat yun ang plano ng Panginoon. Mas kinahabagan at mas kinalugdan ng Diyos ang bunsong kambal kaysa bagamat wala pa po silang nagagawang kabutihan sapagkat sila nga po ay nasa sinapupunan po ng kanilang ina. Ganon din po sa buhay natin na ang Diyos po ay mayroong plano sa bawat isa sa atin. Na akala natin yung ating pagpapagal, yung ating matagal na paglilingkod, sakripisyo sa paglilingkod sa Panginoon, ay akala natin na yun ay pwede nating ipagmalaki para marating natin yung posisyon na nais nating marating. Mali pong kaisipan iyon sapagkat ang Diyos, bago pa tayo ipinanganak sa mundong ito, may nakatalaga na po para sa mga bagay na iyon. At ang Panginoon lamang ang pwedeng maglagay noon sa bawat isa sa atin. Kung nais ng Panginoon na magamit ka niya ng lubusan, nais ng Panginoon na mas papapuran, mas bigyan ka pa niya ng mga pabor para sa mga bagay na espiritual, pwede ka po niyang alisin doon sa lugar na iyong kinatatayuan. Parang isang halaman na pupunutin ka po niya diyan sa pasong iyan upang ilipat ka niya sa isang panibagong paso para yung plano ng Diyos sa buhay mo ay magkaroon ng katuparan. Yung talento na ibinigay sa iyo ng Panginoon, yung mga kaloob na ibinigay sa iyo ng Panginoon ay lubusang magamit ng Panginoon. Pwedeng gawin ng Panginoon yun. Ikaw ay kanyang bubunutin at ilalagay kanya sa isang panibagong paso para ikaw ay lumago at mamunga ng masagana at ikaw ay maging pakinabang ka na sa gawain ng Panginoon. Amen po ba tayo doon? Palakpakan po natin ang Panginoon. Pero tayo wala tayong karapatang magreklamo, wala tayong karapatang magtampo o magalit. Kung ang Panginoon man ay mas pinagpapala niya ang iba kaysa sa atin. Kasi maaring hinuhubog tayo ng Panginoon, dinadalisay tayo ng Panginoon, tinuturuan tayo ng Panginoon na tayo ay kanyang hubugin at dalisayin yung mga maling motibo ng ating mga puso't isipan. Di ba? Katulad ng ginawa ng isang nagmamay-ari ng ubasan na ito, na talaga namang gusto niyang makita ng mga nauna na hindi sila pwedeng magreklamo, hindi sila pwedeng magkaroon ng maling motibo na higit pa sa kanilang inasan sapagkat meron na nga po silang kasunduan na sa buong maghapon isang pilang lang ang ibibigay ko sa inyo. Sino kayo para magreklamo na itong mga pumasok ng hapon na 2 oras o 1 oras na lang pumasok ay wala kayong karapatan kung ito ibibigyan ko man ng isang buong kabayaran sa maghapon na trabaho bagamat ganung oras lang ang ipinagtrabaho nila. Di ba wala tayong karapatan? Ganun din po tayo. Wala tayong karapatan magreklamo sa Diyos. Dahil ang Diyos nga po ay natulad sa isang magpapalayo. Tayo yung palayo. Tayo yung hinuhubog niya. Tayo hinuhugis niya. Wala tayong karapatan magreklamo. Lord, bakit siya ginawa mong ganito? Bakit ako ginawa mong ganito? Wala tayong karapatang magreklamo sa Panginoon. Tayo ay maging maligaya na, maging masaya na tayo ay nagkaroon ng kaligtasan at pinatawad tayo ng Diyos at nagkaroon ng buhay na walang gan. Maligaya ka na kung mayroon ka nun. Ngayon kung mayroon mas magandang plano ang Diyos sa buhay mo, mas maganda na ikaw ay gagamitin ng Panginoon at ilagay ka niya sa isang mas mataas na posisyon kung yun talaga ang plano ng Diyos sa buhay mo. Pero sa ngayon,
pag ikaw mo, tayo muna ay tinuturuan ng Diyos na magpakumbaba po tayo sa harapan ng Panginoon at magtiwala sa Kanya na wala tayong pagre-reklamo. Amen po, sapagkat ang biyaya niya ay pinapadama po niya sa bawat isa sa atin. Di ba? Pantay-pantay po yung pagpapatawad, yung kaligtasan, yung buhay na walang hanggan na ipinagkaloob niya sa atin. Kaso iba't iba nga lang po ng antas ng ating paglilingkod sa Panginoon. Kung ikaw ay tagapaglinis ng church, tagapagpapaawit, tagapagpahayag ng salita ng Panginoon, kung ikaw man ay nag-handle ng mga Bible study, nag-evangelize ka sa labas para ikalat mo ang salita ng Panginoon, tanggapin po natin iyon, tayo magpasalamat sa Panginoon, sapagkat parehas lang po yan sa harapan ng Diyos. Amen? Basta't ang tinitingnan ng Panginoon yung ating mga puso na talagang naroon yung ating katapatan, yung pagpakumbaba natin sa ating paglilingkod sa Panginoon. Pero wala tayong karapatang magreklamo. Amen po? Kung saan tayo inilagay ng Panginoon. Kung ano yung mga pagpapala na tinanggap natin sa Panginoon. Ang mahalaga, tayo ay malakas, malusog, at tayo ay patuloy na naglilingkod sa Panginoon. Amen po? Palakpakan po natin ang Panginoon. Kaya sa verse 13, sabi rito, sumagot ang may-ari ng ubasan sa isa sa kanila, kaibigan, hindi kita dinadaya. Oo nga naman. Hindi siya dinadaya. Bakit? Sapagkat may usap sila na isang pilak lang sa maghapon. Kaya wala siyang karapatang silang magkarapatang magreklamo. Sapagkat iba kasi naging motibo nila. Dahil iniisip nila, matagal na, mas mahaba yung oras na pinagtatrabaho. Dapat mas malaking pagpapalang akong tatanggapin. So ganun din sa karya ng Diyos. Huwag mong isipin dahil matagal ka na naglilingkod sa Panginoon mula sa iyong pagkabata, tinawag ka na ng Panginoon, mula nang ikaw ay nagkaisip dahil ang mga magulang mo ay mananampalataya na. Hanggang sa ngayon, ikaw ay matanda na, naglilingkod ka pa rin sa Panginoon. Huwag mong isipin na masigit yung pagpapala, mas doble pagpapala ang tatanggapin mo doon sa iba. Kasi nga po sa lahat ng nakatalaga na po yan para sa bawat isa sa atin kung ano yung mga pagpapala na ibibigay sa atin ng Panginoon. Magtataka, ba't ito'y baguhan lamang? Bakit ito'y naging leader na? Ito'y baguhan lamang? Bakit ito'y nangangaral ng salita ng Diyos? Ito'y baguhan lamang. Ako'y matagal na. Bakit ito'y naging pastor na at tinalaga na siyang tagapanguna sa loob ng iglesia? Hindi po yun sa tagal ng ating paglilingkod, kundi yan ay nakatalaga na po yan sa bawat isa sa atin. Kaya po ang pamagat dito ng aking minsay, ano sa'yo kung nais pagpalain ng Diyos ang iba mong mga kapatid? Ano nga ba sa'yo? Wala tayong karapatang magreklamo. Kasi siya lamang ang ating Panginoon. Kailangan sumunod lamang po tayo kung saan po tayo gagamitin ng Panginoon. Kung ano lang po yung mga pagpapala na ibinibigay sa atin ng Panginoon. Kaya hindi ba yung binibigay sa atin, yung mga matagal mo nang hinihingi, bagamat ikaw ay matagal na naglilingkod sa Panginoon. Kasi baka hindi pa ayos ang ating mga puso at pag ibigay sa iyo ng Lord yun, pwedeng yun ang ipapahamak sa bawat isa sa atin. Diba ga? Katulad po ng isang kwento. Sabi niya, Pastor, ako may pag-pray mo. Bakit? Ay gusto kong magkaroon ng manukan. Ay di pinag-pray, nagkaroon ng manukan. Ay nung wala pang manukan, aktibo sa gawain ng Panginoon, kahit saan, nasama. Laging present, tuwing linggo, ay nagkaroon ng mga manok. Sabi ko, Pastor, kaya hindi na nasimba si kapatid. Sabi, di pinuntahan, kapatid, ba't hindi ka na nasimba? Ay Pastor, wala pong mag-aalaga ng aking mga manok. So, tingnan mo, nawala ang kanyang buhay espiritual, nawala ang kanyang paglilingkod sa Panginoon. Kaya, may mga bagay na hinihingi tayo sa Lord na hindi pa binibigay sa atin. Bakit? Sapagkat alam na ng Panginoon na pag ibinigay sa atin iyon, mawawala tayo sa paglilingkod sa Panginoon. Amen po ba tayo doon? Yung iba ay nagkaroon ng tindahan, di na nasimba. Bakit? Ay wala pong magbabantay sa tindahan. Ay pag-araw ng linggo o Sabado ay maraming mamimili, lalo na sa bayan. Kasi weekend din, di ba ka? Ay di maraming mamimili. Kaya ang gagawin niya, hindi mo na siya sisimbat, nangihinayang. Di ba ka? Kaya, pag hindi pa binibigay sa atin ng Lord, yung mga pagpapalang hinihingi natin, pero yung iba na bago pa lang ibinigay na, kasi mas karapat dapat siya na tumanggap doon. Nakita ng Lord yung puso niya, na hindi siya mapapasama kung yun ay ibibigay sa kanya ng Panginoon.
Kaya hindi po tayo magrereklamo sapagkat pagpapalain ng Diyos, ang nais niyang pagpalain, lalo na yung mga kanyang kinalulugdan, ay kanyang pagpapalain. Sabi nga niya na kinakahabagan niya ang nais niyang kahabagan. Di ba ga? Pinagmamatigas niya ang ulo ng nais niyang pagmatigasin ng ulo. Kaya, ang Panginoon lamang po ang may alam kung bakit may mga bagay na nangyari sa atin na hindi natin gusto. Amen? Sapagkat inaayos lang po ang ating mga puso ng Panginoon upang lalo tayo maging epektibo at lalong mabigyan natin ng kaluguran ng Panginoon at patuloy siyang mahayag sa ating mga buhay. Kaya nga po sabi rito, kaibigan, hindi kita dinaya, hindi ba pumayag ka sa isang salaping pilak? Kunin mo ang para sa iyo at umalis ka na. Ano sa iyong ibig kung bayaran ang nahuli ng tulad ng ibinayad ko sa iyo? Wala po tayong karapatang magreklamo. Parehas po natin, tinanggap natin ang biyaya ng Panginoon. So ngayon kung meron ng mas pinapuran ng Diyos, ay dapat magalak po tayo. Amen po. At hindi po sumama ang ating loob at hindi po dapat po natin sumbatan ang Panginoon. At sabi rito, wala ba akong karapatang gawin ng ari-arian ko sa aking maibigan? Di ba? Pag ako'y may ari-arian at gusto kong ibigay ito kay ganito kasi mas nakita ko na ang kanyang paglilingkod ay talagang nasa puso niya at siya ay talagang naroon yung kanyang katapatan, may karapatan. Halimbawa, sino man sa atin dito, halimbawa si Sister Tess, marami siyang pagpapala at gusto niya may bahaginan siya ng mga pagpapala. So, ang titingnan niya, yung mga karapat-dapat na tumanggap ng mga pagpapalang iyon. Tayo na hindi nabigyan, ay huwag tayo magtampo. Kasi maaring, hindi pa yun panahon para sa atin. Amen po. Hindi pa panahon para sa atin. Darating ang time na yung ating hinahangad. Ano man yan, mga pabor man yan, o mga pagpapalang yan, maging sa posisyon, ay yan po ibibigay sa atin ng Panginoon pag nakita ng Diyos na ayos na po ang kalagayan ng ating mga puso. Sabi rito, kayo ba'y naiinggit dahil ako'y nagmamagad ng loob sa iba? So nakita ng Diyos na nagkaroon ng inggit o insecurity o selos ang mga taong ito. Dahil ang inisip nga po nila na akala nila na dahil sila'y matagal na nagsasakripisyo, na naglilingkod, umaasa sila na mas malaking pagpapala o posisyon ang kanilang mararating. So hindi po yun ang tinitingnan ng Panginoon sa bawat isa sa atin. At sinabi na Jesus, ang nauhuli ay mauna at ang mga nauna ay mahuhuli. Bakit? Sapagkat mayroong mga nauna na palinsad-linsad ang kanilang buhay pananampalataya. Meron namang nauhuli na talaga namang 100% o 90% ang kanilang pagsunod sa Panginoon. Kaysa doon sa matagal na Kristiyano o mananampalataya na sila ay minsan hindi nasimba, minsan andun sa inuman, nasa sugalan, nasa mga bagay na masamang agos ng mundong ito. Kaya sabi rito, may mga nauhuli, nauuna, at may mga nauuna na nauhuli. Conforme po yon sa ating paglilingkod sa Panginoon. Conforme po yon sa ating pagsunod sa Panginoon, lalong-lalo sa paglakad natin sa mga utos na nais niyang palakaran sa bawat isa sa atin. Kung nais natin na tayo pagpalain, maranasan natin ang pabor ng Panginoon, tayo po ay ayusin po natin ang ating puso, yung ating isipan, at ang ating relasyon sa Panginoon at ang ating paglilingkod sa Panginoon. At yung mga hinahangad natin, ayan ay ibibigay ng Panginoon sa atin. Kung makikita ng Diyos ng ating mga puso ay ayos na sa Kanyang harapan. Amen po. Palakpakan po natin ang Panginoon. At tayo po'y tumayo at tayo po'y manalangin. Aming Ama, salamat po sa umagang ito sa iyong mga banal na salita na aming napakinggan, Panginoon, na meron pong mga tao na talagang mas pinapaboran mo kaysa sa iba, O Diyos. Kaya wag po kaming magkaroon, Panginoon, ng masamang isipan, mga pagtatampo, wag kaming magkaroon ng inggit, ng insecurity, sapagkat alam niyo po kung anong nakakabuti para sa amin, O God. At meron ka na pong plano sa bawat isa sa amin. Kaya matuto kaming makontento kung saan man kami naroon, Panginoon. Dahil pag nakikita mo na kami ay tapat, Panginoon, at may dalisay kami na puso't isipan sa paglilingkod sa iyo, sa aming pagsunod at paglilingkod sa iyong kaharian, O Diyos. Kami, mararating din namin, Panginoon, yung nais mo nga pagdalhan sa bawat isa sa amin, O God. Kaya tulungan niyo po kami na patuloy mo kaming hubugin, dalisayin,
ang aming mga pag-uugali, Panginoon, ang mga mali naming kaisipan at katiwiran upang maranasan namin, Panginoon, ang iyong mga pangako kung ikaw po ay malulugod sa bawat isa sa amin, O God. Kaya salamat po, nawa ang iyong mga banal na salita na aming narinig o aming napakinggan ay natanim sa aming mga puso't isipan at ito'y magkaugat, umusbong, lumago at mamunga ng masagana sa aming mga buhay, Panginoon. Salamat po, Holy Spirit, patuloy na mangusap ka sa amin, ipahayag mo sa amin yung mga nais na ipagawa sa amin ng Panginoon na walang pagrereklamo, kundi mas makita sa amin na kami ipatuloy na magpakumbaba sa harapan ng Diyos. Ano man yung mga bagay na mga hindi namin gusto na naranasan namin o nararamdaman namin, Panginoon, sapagkat kung makikita mo na kami ay nagpapakumbaba at nagtitiwala sa iyo, ikaw po, Panginoon, ang gagawa sa aming mga buhay nun, O Diyos, upang magawa namin yung mission mo sa aming mga buhay at mailagay mo kami sa dapat naming kalagyan na kung saan doon mo kami tinawag, doon mo kami iluluklok, Panginoon, upang magamit mo kami mightily, effectively, and powerfully at maranasan namin ang mga saganang pagpapala na galing sa iyo, God, at mga favor mo sa amin, Panginoon, kung kami ay maging tapat sa iyo, O Diyos. Salamat po sa lahat ng ito. Pag-isahin mo kami sa isang espiritu, sa isang pag-ibig na galing sa bawat kapatiran na dinako mo sa lugar nito, O God. Patuloy na ang pagmamahalan, ang pagkakaisa, pag-uunawaan, pagtutulungan, at katapatan, ito'y sumaganang dumaloy sa bawat buhay ng bawat isa. Salamat po, purihin ka sa aming mga buhay. Yung pag-iingat at proteksyon sa aming pag-uwi ay patuloy rin naming maranasan. Dala namin ang kagalakan, ang kapayapaan na buhat sa iyo, Panginoon, at ang presensya mo sa aming mga buhay, O God. In Jesus' mighty name, ang lahat ay magsabi ng Amen.